Nawawala na ang impluensya ng Rusya sa Timog Caucasus at pinalalayas pa sila mula sa rehiyon. Naglunsad sina Donald Trump, Estados Unidos at Armenia ng proyektong ruta ni Trump para sa pandaigdigang kapayapaan at kasaganaan na inaalis ang papel ng Rusya bilang pangunahing manlalaro sa Timog Caucasus. Ang prestihiyosong bagong koridor ng kalakalan ay mag-uugnay sa Asya at Europa sa pamamagitan ng Armenia at Azerbaijan na hindi kasama ang Moscow. Dagdag pa, sinabi ng Armenia na hindi man lang kinausap ang mga Ruso sa pagpaplano ng koridor na ito. Nagpasya ang Armenia na buwagin ang Minsk Group ng Organization for Security and Cooperation in Europe na nagtatapos sa dating format ng internasyonal na pamamagitan sa rehiyong ito kasama ang Russia at France. Ibig sabihin, wala nang impluensya ang Russia sa rehiyong ito. Opisyal nang idineklara ng Armenia at Azerbaijan na tapos na ang digmaan at sumali sila sa Konseho ng Kapayapaan ni Donald Trump na nagpapakita ng kanilang pagpili ng pangunahing kasosyo. Ang kaya lang gawin ng Russia ay bantaan ang Armenia ng digmaan gamit si propagandista Solovyov para mapanatili ng Kremlin ang impluensya nila. Sa isang banda, may punto rin si Solovyov sa mga pahayag niya. Nawala na ang impluensya ng Russia sa rehiyong ito, ngunit huli na nagising ang Kremlin. Ako si Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. I-like ang episode na ito at pakisulat ang inyong komento sa ilalim ng video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong magpapasalamat para dito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin inilalathala ang mga bagong balita. Kaya, magsisimula ako ng kaunti, medyo mula sa malayo, para mas maintindihan ninyo ang buong konteksto ng nangyayari. Ilang linggo lang ang nakalipas, sinabi ng Russian propagandista na si Vladimir Solovyov sa kanyang programa na dapat pag-isipan ng Russia ang zone ng impluensya at posibleng bagong espesyal na operasyong militar sa Armenia at Central Asia. Ano ang tawag ng Russian Federation sa pananakop sa Ukraine? Sinabi ni Solovyov na dapat gayahin ng Russia ang ginawa ng Estados Unidos sa Venezuela na hindi sumunod sa internasyonal na batas. Ayon kay Solovyov, dapat ding salakayin ng Russia ang Armenia tulad ng ginawa nila sa Ukraine upang mapanatili ang kanilang impluensya. Magbibigay ako ng mahalagang sipi mula kay Solovyov para sa susunod na paksa. Sinabi niya ang sumusunod na sipi. Mas masakit para sa atin ang sitwasyon sa Armenia kaysa sa Venezuela. Ang kasaysayan ng Armenia ay isang napakalaking problema, mga problema sa ating Asya. Sa ating gitnang Asya, ito ay maaaring maging napakalaking problema para sa atin. Pasensya na, lilihis lang ako. Bakit tinawag ni Solovyov na atin ang Asya? Ano ba talaga ang paksa mo? Pasensya na. Itutuloy ko ang sipi ayon kay Solovyov. Kailangang malinaw nating ipahayag ang ating mga layunin at gawain, kahit wala ng pandaigdigang batas at kaayusan. Kumpara sa pambansang seguridad, kailangan nating simulan ang SVO sa Ukraine. Bakit hindi rin natin ito gawin sa iba pang lugar ng ating impluensya sa parehong dahilan? Tumugon ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Armenia sa pamamagitan ng nota ng protesta sa embahador ng Russia na nagpahayag ng matinding pagkadismaya sa mga sinabi sa pambansang telebisyon. Bakit nga ba malakas ang sigaw ni Solovyov tungkol sa pagkawala ng impluensya ng Russia sa Armenia at gitnang Asya? At dito, tama si Solovyov. Totoo ang sinasabi niya na wala talaga ng Russia ang Armenia at para sa mga hindi naliligo, isa itong napakalaking problema. Pero ano nga ba ang nangyayari? Tara't alamin natin. Sa wakas, maglulunsad ang Armenia at Estados Unidos ng malaking proyektong ruta ni Trump para sa pandaigdigang kapayapaan at kasaganaan. Tinatawag din itong TRIP at nagiging bagong geopolitikal na salik sa rehiyong ito. Nagbibigay ito ng espesyal na karapatan sa United States para sa Transit Corridor Development. Ang pamamahala ng Armenia at Amerika ang mamamahala sa proyekto sa loob ng 49 na taon. Mahalaga, inaalis ng proyektong ito ang Russia bilang pangunahing manlalaro sa Timog Caucasus. Pero ano nga ba ang proyektong ito? Dito, babalik ulit tayo ng kaunti sa nakaraan
para maintindihan natin kung ano ang nangyayari noong Agosto ng nakaraang taon. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay noong 8 ng Agosto. Lumagda ng kasunduang pangkapayapaan sa Washington sina Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan at punong ministro Nikol Pashinyan ng Armenia. Hindi lang tinapos ng kasunduang ito ang digmaan ng Armenia at Azerbaijan. Nagbibigay rin ito ng eksklusibong karapatan sa Estados Unidos para sa estratehikong transit corridor sa Timog Caucasus. Layunin ng Estados Unidos at Armenia na gumawa ng transportasyon koridor sa Armenia na mag-uugnay sa Nakhichevan Enclave ng Azerbaijan sa natitirang bahagi ng bansa. Kung titignan mo ang mapa, makikita mong may sariling enclave ang Azerbaijan na nahiwalay dahil sa Armenia. Pumayag ang Armenia na bigyan ang Estados Unidos ng eksklusibong karapatan para paunlarin ang koridor na ito. Ayon sa plano, gagamitin ang ruta ayon sa batas ng Armenia. Ipapaubaya ng Estados Unidos ang lupa sa Subarmia at pauupahan ito sa konsorsyum para sa konstruksyon, infrastruktura at pamamahala. At dito, maaaring maunawaan na sa ilalim ng proyektong ito, planong maglatag ng mga linya ng langis at gas, mga fiber optic network, pati na rin ang paggawa ng infrastruktura ng tren at kalsada sa kahabaan ng linya ng tren na malapit sa hangganan ng Iran. Isa na namang dagok ito sa aksis ng kasamaan laban sa Rusya at Iran. Ngayon, umiiwas sa Armenia ang mahalagang trade corridor sa rehiyong ito at dumadaan sa Iran, na ilang beses ginamit ng Tehran para manipulahin ang sitwasyon. Makikita sa mapa na may hook na dumadaan sa Iran. At matagal na itong hindi nagugustuhan ng Europa, pati na rin ng Turkiya. Ayon sa mga benepisyaryo, ang koridor na ito ay magiging mahalagang bahagi ng Trans-Caspian Route mula China, Kazakhstan, Dagat Caspian, Azerbaijan, Georgia, hanggang Turkiya at Europa. Ibig sabihin, hindi kasama ang Rusya o Iran dito. At sa totoo lang, ang rehimen ng mga ayatollah sa Iran ay nagbanta na magsimula ng digmaan sa rehiyon, basta lang mapigilan ang pagpapatupad ng proyektong ito sa Armenia. Ayon kay Ararat Mirzayan ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Armenia, hindi na pag-usapan ng Amerika at Armenia ang posibleng paglahok ng Rusya sa proyekto. Ibig sabihin, mula umpisa ng negosasyon, hindi talaga inisip na papayagan ang mga Ruso na madumihan ang proyekto. Nagkaroon ng impluensya ang Armenia at kayang magtakda ng kondisyon sa Kremlin, hindi inaasahan. Halos ultimatum na hiningi ni punong ministro Nikol Pashinyan ng Armenia sa Russian Railways ng Russia, kasalukuyang tagapamahala ng Armenian Railway, na agad ayusin ang mga sirang riles papuntang hangganan ng Azerbaijan at Turkey. Kung hindi, sabi ni Pashinyan, Armenia ang gagastos. Magdudulot pa ito ng tanong sa kahalagahan ng presensya ng Russia sa rehiyon. Mahalaga ito. Naglalagay ngayon ang Armenia ng kondisyon sa mga Ruso na mahirap ayusin ng Russian Railways ang riles. Kaya magkakaroon ng dahilan para paalisin ang mga Ruso at sabihing, wala kayong nagagawa dito, paalam na. Sa Moscow na lang ninyo paandarin ang mga tren. Nagbago na ang kwento natin, pero hindi pa tapos. Ang kasunduan ng Estados Unidos, Armenia at Azerbaijan ay nagwawakas sa Minsk Group ng Organization for Security and Cooperation in Europe na nagtapos sa dating international na pagmamamagitan kasama ang Russia at Pransya. At ang nakakatawa, nang nagsimulang maunawaan sa Kremlin na wala na sila sa posisyon para takutin ang Armenia. Kasi ngayon, nasa likod na niya ang Estados Unidos ng Amerika. Sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Russian Federation, Mashka Zakharova, na ang pahayag ng television host na si Vladimir Solovyov tungkol sa panlabas na politika ay personal na opinyon lamang at hindi opisyal na posisyon ng Russia. Nilinaw niya na nabasa niya ang pahayag ni Solovyov at napansin niyang inilahad ito bilang tanong na para bang huwag isipin. Ayon kay Mashka Zakharova, parang tanong lang iyon, walang pahayag. Hindi ko rin alam kung rhetorical iyon o iba pa. Malinaw na mapanulsol ang mga linyang iyon ayon sa mga analyst na nasa bahay lang at ginawang parang opisyal na posisyon ng Russia. Hindi talaga tama ang ganitong manipulasyon. Sino si Mashka Zakharova? Pasensya na, natakot ba kayo? Dati naman kayong matatapang at nagbabanta pa sa iba.
Sa Armenia, Georgia, Ukraine, magdedeklara kami ng sarili namin kahit saan. Oh, nagdadahilan na naman kayo. Ano bang nangyari? May problema ba talaga? Ayos, Timog Caucasus. Sa tingin ko, pwede nang batiin dahil sa wakas ay umaalis na ito sa impluensya ng mga Ruso. Wala silang iginagalang, pati sarili, at di nila alam ang respeto. Kaya, Timog Caucasus, pwedeng batiin. Dito ako magtatapos, mga kaibigan. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang aming trabaho sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe sa mga link at detalye. Ayon sa video description, suportahan ang channel at pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.